Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ika-4 na linggo na muling pagkabuhay na ating pinagdiriwang ngayon ay siya ring pagdiriwang ng mabuting pastol. At dito rin ay pinagdiriwang natin ang pandaigdigang panalangin para sa bukasyon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun ay sinabi ni Jesus, tunay na tunay kong sinasabi sa inyo, na ang sino mang hindi magdaan sa pintuan sa pagpasok sa kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Binubuksan siya ng tanod sa pinto. Dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig, at tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan, at inilalabas sila. Pagkalabas ng lahat ng hayop, nagpapauna siya upang sundan ng mga tupa, sapagkat nakikilala ang kanyang tinig. Sa iba hindi sumusunod sila, bagkus lumalayo. Palibhasa ay hindi nakikilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nawatasan ang ibig sabihin sa kanila. Na magkagayon ay muling sinabi sa kanila ni Jesus, tunay na tunay kong sinasabi sa inyo, na ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ang tanang nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas, papasok at lalabas, at makatatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi upang magnakaw, pumatay at nanira. Ako ay naparito upang ang mga tupa ay magkamit ng buhay at lalong sumaganit. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang iniisip ng lahat ng tao, ang lahat ng bansa, para sa kinabukasan, ay yung security at yung pagkabuhayan ng lahat ng tao. Sapagkat dito nakasalalay ang maganda nating kinabukasan, ang masagana at maligayang kinabukasan. Bakit ang Australia ay bibili ng 3 nuclear-powered submarine at pagkatapos ay gagawa pa ng 8 submarino na nagkakahalaga ng 369 billion Australian dollars dahil sa security sa inaharap? Bakit nagsimula na naman ang balikatan sa Pilipinas? April 11 to 28. At sinasabi nila na ito ang pinakamalaking balikatan. Ito yung military exercises. Kasama yung mga sundalong Pilipino at Amerikanong mga sundalo. Dahil ito yung pinakamalaki, mayroong almost 18,000 military personnel ang kasama. Kasama doon ang 100 Australianong mga sundalo. Bakit? Dahil din sa security. Sa isang buwan ay bakit paparito yung mga leaders ng mga bansa kasama ang presidente ng Amerika at pagkakaroon sila ng Quad Summit sa Opera House. Ang pag-uusapan nila ay security. Ito ang bansa na nangangailangan ng security. At sa ating mga individual na mga tao, ganon din tayo. Na kung tayo may pera, nilalagay natin sa bangko para ito maging secured.
Kung tayo man ay nag-iisip ng hinaharap na pangkabuhayan, tayo ay gumagawa o kumukuha ng mga investment para sa ating security at para sa ating kabuhayan sa hinaharap. Bakit tayo kumukuha ng mga insurance? Ang daming klase ng insurance. May travel insurance, may health insurance, mayroong life insurance. Sa mga bagay na nasa atin ay nilalagyan pa rin natin ng mga insurance. Bakit? Sapagkat nais natin ang security na tayo ay maginhawa sa hinaharap at tayo ay safe sa hinaharap. Kung ito ang concern natin, concern ng lahat ng bansa, napakaganda ng banal na ebanghelyo ngayon. Ang ebanghelyo ngayon na nagbibigay sa atin ng mabuting pastol, ang ating Panginoon, ay napakagandang aral para sa atin. Napakagandang balita para sa atin. Sapagkat bilang mabuting pastol ay sinasabi niya, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pintuang ito ay maliligtas. Lalabas at papasok at makatatagpo ng pastulan. Ang ibig sabihin siya magbibigay sa atin ng complete security at wala na tayong hihingin pa. Kaya sinasabi nga sa Psalm 23:19, ang Panginoon ng aking pastol, hindi na ako makakailangan ng ano paman. Kaya ang mabuting pastol ay nagpapakilala sa atin at makikita natin dito na napakaliwanag ang misyon ng ating Panginoon. Una na, nakalaan siyang ialay ang kanyang buhay para lamang tayo magkaroon ng buhay. Nakalaan siyang ipagtanggol tayong lahat ang kanyang kawan. Kahit ibuwis man niya ang kanyang buhay, ay gagawin niya ito para sa atin. Kaya kung makikita natin, tayong lahat ay naririto at ibibigyan ng ating Panginoon ng proteksyon at pangkabuhayan upang tayo ay manatiling buhay at ang pangako niya sa atin, isang buhay na mapayapa at pasagana. Paano mabibigyan ng ating Panginoon ang lahat ng ito para sa atin? Napakaliwanag sa banal na ebanghelyo. Tayo ay bibigyan niya ng security or protection. Nang sinabi niya na siya ang pintuan, na sa pintuan yan walang makakapasok na sino man maliban doon sa kanyang kawan. Siya ay matutulog doon sa pintuan yan at siya ang magbabantay at hindi niya pababayaan na pumasok ang sino man na hindi kasama sa kanyang kawan. Ang pintuan din yan ang magiging daan ng pagkakasundo, pagkakaisa ng kanyang kawan sa loob ng pastulan. At dahil dito, yung mga nagnanais manakit sa kanyang kawan ay matatakot silang lumapit o pumasok sapagkat lagi siyang naroon na nakahandang magtanggol sa kanyang kawan. Kaya't ang proteksyon niya para sa atin na kanyang mga kawan ay laging naroon at kanyang iniingatan. Paano niya naman bibigyan ng pangkabuhayan para sa lahat o nourishment para sa mga tao? Nang sinasabi niya dito na ako ang pintuan, ang sino mang maglalabas-pasok sa pintuan ito ay makatatagpo ng pastulan, ng isang masaganang pastulan. At hindi lamang niya minamahal ko mga kapatid, hindi lamang niya tayo gagabayan o ihatid doon sa masaganang pastulan. Sapagkat siya mismo ang nagsasabi na hindi na pastulan kundi katawan niya ang ibibigay niya sa atin mismo upang sa ganon ang katawan niya ang magiging pagkain sa atin na magbibigay ng buhay. Ang lahat ng kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At siya ay bubuhayin ko sa huling araw, sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain
ang aking dugo ay tunay na inumin. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tunay na pagbibigay ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng isang masaganang pamumuhay at patuloy na pamumuhay sa ating sarili, sa ating community, at ganoon din sa ating simbahan. At ang pangakong ito ng ating Panginoon ay hindi lamang minsan. Ang pangakong ito ay hindi lamang niya ginawa o sinabi doon sa huling hapunan nang itinatag niya ang banal na Eucharistia, kundi ang pangakong ito ay patuloy niyang ibinibigay sa lahat ng sumasamba at naniniwala sa Kanya sa Kanyang buong simbahan. Napakapalad tayo, minamahal ko mga kapatid, sapagkat sa linggong ito rin ay pinagdiriwang natin ang pandaigdigang panalangin sa bukasyon. Sapagkat sa pamagitan ng bukasyon na yan, ay naipagpapatuloy yung misyon ng ating Panginoon. Nananalangin tayo para magkaroon pa tayo ng marami pang bukasyon na magiging kahalili ng ating Panginoon na magbibigay sa atin ng Kanyang katawan at dugo sa sakramento ng Eucharistia. Kailangan natin ng Santo Papa, kailangan natin mga obispo at mga pare. At itong pinapanalangin natin kung tayo ay nananalangin ng bukasyon na marami pang mga kabataan ang sumagot sa paanyaya ng ating Panginoon na maging sila mga leaders, sila magpapatuloy sa Kanyang misyon sa daigdig na ito. Mayroong tatlo na nagkikwentuhan. Isang lawyer, isang doktor, at isang pare. Ang sabi ng lawyer, alam niyo napakahalaga ang aking tungkulin, ang aking gawain. Sapagkat kung mali ang aking defense at hindi ko na ipagtanggol yung aking kliyente, siya ay mabubulok o siya ay mabibilanggo. Sabi naman ng doktor, yung aking gawain is very critical. Sapagkat kung mali ang aking diagnosis, mali yung gamot na binigay ko sa aking pasyente, siguradong bagsak niya ang sementeryo yan. Sabi ng pare, mahalaga yung aking gawain. Sapagkat kung mali ang aking advice, kung mali yung aking teaching, sigurado yung mga tao ay mauwi sa impyerno. Minamahal ko mga kapatid, ganito kahalaga ang gawain ng mga pare at yung mga kahalili ng ating Panginoon para sa pagtuturo ng spiritual at moral values ng mga tao upang sila'y mapanatili sa kawan ng ating Panginoon. Tama nga yung sinasabi ni Pope Benedict XVI na ang lahat ng tao kalaunan ay nangangailangan o mangangailangan ng Diyos. Kahit pa sa kanilang kabataan ay binaliwala nila ang Diyos. Kinalimutan nila ang Diyos. Hindi isinama sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga plano dahil sa paghahangad nila ng material na bagay at kaligayahan sa mundong ito. Pero darating ang araw na mangangailangan nila, marirealize nila na sila ay nangangailangan ng Diyos pa rin. Kahit ang mga tao ngayon, kung sila man ay powerful o malalakas, makapangyarihan, sila man ay successful, sila man ay tanyag, subalit darating ang araw sa kanilang buhay na sila ay tatanda. At once na sila ay matanda na, marirealize nila na yung kanilang kapangyarihan ay mawawala. Mari yung kanilang kayamanan ay lilipas. Yung kanilang katanyagan ay lilipas. At dito nila marirealize na sila rin ay mahina at mangangailangan pa rin sila ng tulong, lalong higit ang tulong na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya nga sa linggong ito ay napakaganda ng balita sa atin. Sapagkat ang ating Panginoon ay nagpapakilala sa atin na siya ang ating mabuting pastol na nakahanda lagi magbigay sa atin
ng lahat nating pangailangan. Security man ito, pangkabuhayan man ito. Sapagkat tayo ay bibigyan niya ng proteksyon. Bibigyan niya tayo ng pagkalinga. Bibigyan niya tayo ng buhay. Bibigyan niya tayo ng tunay na kaligayahan sa piling ng ating Ama sa kalangitan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ano man ang dapat natin gawin, saan man tayo matutungo. Isama lagi natin sa ating buhay ang mabuting pastol. Siya magbibigay ng gabay sa atin. Siya magbibigay ng security sa atin. At siya magbibigay ng tunay na kaligayahan sa atin. At naway magpalain ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo kaya. Salamat sa Diyos.